Alright, good morning po mga kabro. Wave 125 to. Gilas, Pilipinas na Honda Wave 125. Yun. So mula nung nagpapalit daw to ng clutch lining, may nakilala si Donya na barkada. Ayan. Ayan po si Donya, may-ari. Ate! Ayan. Okay, so pinagawa niya, pinapalitan daw ng lining dahil hindi na makahatak. Kaya ngayon nagka-problema naman, may maingay sa bandang clutch side, dun sa may bandang lining, may maingay tapos malagitik na rin. Alright, so check natin kung bakit merong kumakalampag sa bandang clutch side niya dito. Mamaya pag nabaklas. Sabi mo sa mga kapatid mo sa subscribe sila para paload ka nila. Ayan po si Donya. Ate, anong pangalan mo? Mahirap din kasi. Ayun na kasi. Ba, anong pangalan ni Donya? Mahirap din kasi na Ha? Cartley. Cartley. Napakasanting na. Oh my God! Wow! Kaganda. Oh. Alright. Ito mo yung may-ari ng pangalan. Pag nagkamali ko po, sabihan mo, kain ako. Cut! Okay. So yan, bubuksan muna para makita natin yung problema ng motor nila Wave 125. Dito naman, Barako from Bayambang, Pangasinan. Kahapon ninatid to. Ayan, ninatid kahapon. So binaklas namin kahapon. Ngayon, tutuloy natin. Paparibor, natuyuan ng langis yan. Paparibor, camshaft, cam follower, timing chain. Papalitan natin ng timing chain, clutch lining. Ayan, Barako 1. Ay, Barako 2 pala. Ayan o. Napakaitim ng makina niya. Lumilis na nga eh. Yeah. Alright. So, bibili tayo ng mga pyesa mamaya. Check muna natin to. Boss, may-ari itong Barako. Salamat din sa Porta Boys ha. Oh, salamat daw sa For the Boys. Alright. Oh, tuloy natin to mamaya. Sukli. Okay mga kabro, so Barako naman tayo, Barako 2. Ito po yung Barako na binubuo natin na natuyuan ng langis from Bayambang, Pangasinan. Okay, so nirefresh na natin, nilinis na natin yung makina. At ngayon na-assemble na natin. Itong sigunyal na isalpak na natin mga kabro. At pinainitan muna natin yung crankshell para may isalpak natin yung sigunyal. Pinainitan muna natin ng torch. At para swabe nating may pasok yung bearing sa may bahay ng bearing sa may crankshell. Okay, so sa transmission na tayo, sasalpak na natin yung transmission. Ito na siya mga kabro. Okay, so sa transmission, dito sa transmission, hindi na basta-basta mababaklas yung mga gear niyan. Ayun o. Hindi na yan makakalas mga kabro. Yan, pati dito hindi rin makakalas yan kasi may lock siya, may circlip. You know. Kaya sa mga baguhan, hindi na kayo matatakot sa pagbaklas ng makina ng Barako, lalo na dito sa may transmission. Yan o, hindi rin matatanggal sa main shop. Okay, so diretso salpakan na lang to. Yan, unahin natin tong sigunyal, transmission. Yan, diretso salpak lang to mga kabro. So bago nyo salpak, langisan muna natin yung mga bearing. Alright. Okay na. Sunod natin yung shifting fork. Okay, shifting fork tayo mga bro. Makikita nyo naman yung mas maliit dyan at kung sino yung mas malaki. Ayan. Itong mas malaki, dito sa may counter shaft, yung mas maliit sa main shaft. So ang posisyon yan, pag ganyan. Ayan. Ganyan ang posisyon yan. Okay. So dapat ito magkatapat tong dalawang to. Yung dalawang dulo niyan. Yung kawit papuntang shifting drum. Unahin natin tong. Ayan. Ganyan ang posisyon yan. Unahin natin tong papuntang shifting drum, counter shaft. Yan. Tapos itong mas maliit sa main shaft. Yan. Tapos pwede na natin ilagay yung shifting drum. Okay, shifting drum. Langisan muna natin.
Yun. Tapos position natin yung mga shifting fork. Yan. Yan. Tapos lagay na natin yung pin. Okay, so ganyan lamang yung pagsalpak ng transmission ng Barako. Ang isa ulit natin. Tapos testing natin paikutin yung shifting drum. Okay, yan. Okay, all goods. Okay, so balik na natin sa neutral. Gumagana, kumakambyo, at ibalik na natin sa neutral. Yan. So yung neutral niyan, makikita nyo dito sa shifting drum yung kanal ng kunya ito. Yan, itong kanal ng kunya, nakaturo siya dito mismo. Okay? Dito siya nakaturo sa bandang likod kapag naka-neutral. Okay, so ayan lang mga bro, yung laman ng Barako, sigunyal, tapos transmission. Yung mga yan lang. Mamaya yung kick, sa bandang clutch side natin ikakabit yung kick starter. So takpan na natin to, lagyan na natin ng pandikit, lagyan na natin yung takip, crankshell. Okay, so natakpan na natin mga kabro. So dito naman tayo sa bandang clutch side. Yan, tanggalin muna natin to. Itong kick ng axle, axle ng cambio mga kabro, uunahin natin ilalagay ito. Okay, so ilagay muna natin tong axle ng cambio. Yan. Okay, papagit na natin yung spring ito. Papagit na natin to. Itong nakalitaw na yan, tamtamulit. Okay, so ilagay na natin tong axle ng cambio. Yun. Okay, so pagkatapos natin ilagay yung cambio, dito tayo sa may yung star, yung gear shifting cam ng shifting drum. Okay, so bago natin ilagay yon, may kunya dyan, bahay ng kunya. Okay, so tuturo ko sa inyo kung anong kunya yung lalagay dyan. Pati dito sa may crankshaft, may kunya din yan mamaya. Tuturo ko sa inyo kung saan ang ilalagay natin dyan. Okay, so bali ang Barako, tatlo ang kunya sa loob ng makina. Isa sa magneto, isa sa bandang drive gear, at isa sa may shifting drum doon sa shifting gear shifting cam. Okay, so ito sila. Okay, tuturo ko sa inyo kung saan dito yung sa may magneto. Okay, makikita nyo to, manipis, payat. Ito yung sa may bandang magneto mga kabro. Okay, so ito naman yung medyo mas maiksi at magkasing lapad lang sila dito, at ito naman mas maiksi. Okay, so itong mas maiksi na mas malapad din dito sa may bandang shifting drum, sa may gear shifting cam. Ito yan, yung mas maiksi. Tapos itong mas mahaba, dito natin ilalagay sa crankshaft, sa may timing gear. Drive gear, dito yan. Yan, yung mas mahaba yan mga kabro ha. Tapos ito, mas maliit, mas maiksi na malapad din dito sa may shifting drum. Siguraduhin nyo yung pwesto ng mga kunya mga kabro para hindi kayo ulit magbaklas. Yan. Okay, so yan, nakapwesto na. Tapos, lagay na natin itong yan, yung gear shifting cam. So, gagamit tayo dito ng flat screw para may lagay natin. Yan, sikwatin lang natin itong itong stopper cam. Yun. Tapos, pwede na natin i-shoot itong gear shifting cam. Ang kabit niyan, pag ganyan mga kabro, yung pantay bandang ibabaw. Oh. Alright. So yan, naikabit na natin yung gear shifting cam, lagay na natin yung bolt tsaka washer ito. Ito po yung kanyang washer mga kabro. Okay? Yan, tapos gagamit tayo ng bala ng impact drive para dito, para maigpitan natin. Okay, so pagkatapos, lagay na natin yung drive gear. Ito po yung drive gear. Kapag mahalinghing naman yung drive gear, yung iba binabaliktad nilang itong gear na to. So bakit nila binabaliktad? Para yung may hukay na gear is maiwasan pag binaliktad. So ang ginagawa po ni Boss Mariano TV, ayan, ka-brothers Mariano Moto TV, shoutout po.
Ang ginagawa niya dito, ginagrinder niya to, kinakating disc niya to. Tapos, itong pag-grinderan niya dito, itong kaputol nito, ito ang gagawin niyang harap. Babaliktarin niya lang ito. Pag naputol niya to, yan, pag naputol niya yan, babaliktarin niya. So tapos, magwawaser na lang siya dito sa may bandang malapit sa bearing. Para yung nagtabasan is magpantay ulit. Okay, so lagay na natin to. Drive gear. Yan, so nilagay na natin yung drive gear. Okay, so higpitan na muna natin to. Okay, so pagkatapos natin higpitan to, lagay na natin yung idle gear. Yan. Yung paumbok ang bandang ilalim mga bro, itong nakaumbok. Yan, itong bandang ilalim. Alright. Tapos circlip. Lagyan natin itong circlip. Yun. Okay. Okay, so pagkatapos yan mga bro, lagay na natin yung kick. Yan, may washer dito yan sa bandang ilalim. Iyon. Okay. So pag sinalpak nyo, ikot nyo lang pa kanan. Yan, para ito mag free wheel. Yung dalawang kick starter gear at itong idle gear. Alright. So lagay na natin yung spring. Okay, so pagkatapos lagay na natin itong clutch housing mga bro. So dati ito makalampag yung mga spring. Ayan, so ngayon naglagay tayo ng washer dito. Yan, nagwasher tayo sa loob ng spring para maipit pa ng mabuti yung spring para walang kalampag tong housing, tong gear. Okay, so ngayon naglagay tayo ng washer lahat, 6 na washer, tapos pinay-spot natin. Yan, TIG weld, stainless yung pinakuan natin dito para walang kalampag yung mga spring. Okay, salpak na natin to. Yun. Okay, so dito naman mga kabro, nilagyan na natin yung housing. Dito naman tayo sa may sigunyal. Makikita nyo dito, may allen dito na maliit sa loob. Yan, may butas. Yan, so dapat lagi nyong chinecheck yan kapag nag-overhaul kayo ng barako. Okay, tanggalin muna natin para may pakita ko sa inyo. Okay, so tanggalin natin mga kabro. 4mm na allen. Yung pantatanggal dyan. Itong kwan na to, napakaliit ng butas, dapat make sure na walang bara. Alright? Yun, ito na siya. Yan, allen. Tapos napakaliit ng butas, kaya lagi nyong chinecheck to. Kapag ito nagbara, wala nang papasok na lang sa may connecting rod, doon masisira yung connecting rod nyo sa mga barako. Okay? Yan, so ito nilinisan ko na to mga kanina mga bro, pinahanginan ko na. Wala namang bara. So ibabalik pa rin natin to. O kaya naman pwede rin tanggalin na natin to para malawang yung daanan ng langis papuntang connecting rod. Yan, parang sa mga TMX 155, Brucey, mga Depus rod engine, ganyan kaluwang yung mga butas ng ganito. Sigunyal, papasukan ng langis. Kaya ngayon ito, tatanggalin natin para mas malakas pa yung daloy ng langis papuntang connecting rod at para mas tumagal ang buhay ng connecting rod tsaka mga bearing. Okay, ayan, tanggalin na natin to mga bro. Tapos takpan na natin to at lalagay na natin yung bagong timing chain, clutch lining. Ito original tong mga to mga bro, Kawasaki clutch lining. Tapos timing chain na original, Kawasaki din. Yan, camshaft nagpalit na tayo at cam follower. Tapos overhauling gasket. Okay. So yan. Takpan natin at pakita na lang namin sa inyo mamaya. A few moments later. Alright. So tapos na natin buuin yung makina ng barako to mga kabro. Ayan na po. Buo na. Yan. So lagay na lang po natin sa chassis. Tapos panda rin na natin. Okay. So tapos na mga kabro yung barako. Ayan. Naikabit na natin at umaandar na po. Ayan. Bitawan mo nga pare. Yun, napaka-smooth ng makina mga kabro. Goods na goods. Ang maingay lang dito yung divider ng tambutso-butso. Yan o. Oh, maingay yung divider.
Oh. Oh, rev mo pare. Oh, divider ng tambucho, maingay pero yung makina napakatahimik na. Yun oh. 100% smooth. Oh my God! Wow! Yan. Okay, tapos na tong barako. Maraming salamat po sa inyong panonood. Barako to. From Bayambang, Pangasinan. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.